May panibagong balita na naman po tayo ngayon tungkol sa isa sa mga pinakahinahangaan ngayon pero kontrobersyal na meme coin sa crypto market. At yan po ay walang iba kundi si Shiba Inu. Ayon po sa isang kilalang analyst, hindi na raw natin matatagpuan si SHIB sa kasalukuyang presyo nito sa mga darating na araw. Sa madaling salita, ngayon na raw ang perfect timing para bumili. Pero totoo nga ba ito? Ano ang mga ebidensya sa likod ng pahayag na ito? At ano nga ba ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay SHIB? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng presyo ni Shiba Inu sa ngayon? Sa ngayon si SHIB ay nananatili po sa sideways movement. Ibig sabihin ay walang gaanong galaw pataas or pababa. Ang presyo po niya ay umiikot lamang mula sa 40 digits 1142 hanggang 40 digits 1229. Sa oras po ng na nailabas ang balitang ito ay nasa presyong 40 digits 1164 itong si SHIB. Bagyang bumaba po siya ng 1.02% sa loob ng 24 oras at halos 9.33% sa loob ng nakaraang linggo. Mukhang mabagal po ang galaw ni SHIB. Hindi ibig sabihin nito ay mukhang mabagal nga yung galaw ni SHIB pero hindi po ibig sabihin nito na wala siyang future. Ayon po sa pseudonymous analyst na si Pepe is Friend, may malapit na raw tayong matunghayang malaking galaw mula kay SHIB. At bakit kamo? Dahil malapit na raw po siyang bumangga sa isang major support zone. Yan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng key support at bakit po ito mahalaga? Ang tinatawag po na support zone ay isang price level kung saan kadalasang humihinto ang pagbagsak ng presyo ng isang crypto. Parang pader ito na tinatamaan ng presyo tapos tumatalbog pataas. Ayan, ayon po kay Pepe is Friend, ang $6.7 billion na market cap level ni SHIB ay isang historical support zone. Noong April 2024, nang bumagsak po ang market cap ni SHIB sa $6.08 billion, hindi niya kinaya ang mga bear. Hindi po kinaya ng mga bear ang naibagsak pa ito lalo. At dahil dito ay nagkaroon po ng biglaang rebound sa presyo. Kaya yan, nakikita po natin dito ang chart ni Shiba Inu. Isa po itong daily chart time frame. Sa market cap ni Shiba Inu. Yan, mula po ito sa datos ng crypto cap. Yan, market cap po ito. Yan, chart sa market cap ni SHIB. Ayan, kung muling tamaan po ni SHIB ang support dito sa ibaba. Yan po yung horizontal line sa ibaba. Ay malaki po ang posibilidad na muling tumaas po ang kanyang presyo. Ang tawag po rito ay price consolidation, kung saan parang nagpapahinga muna ang presyo bago po muling magdesisyon kung aakyat or bababa. Ngayon ay meron bang resistance zone na pumipigil naman kay SHIB? Ang kasagutan po dyan ay oo, meron. Katulad po ng support zone, ang resistance zone naman ay ang price level kung saan nahihirapan po si SHIB na tumaas or lampasan ito. Parang kisame naman ito na hindi niya mabutas. At ayon po sa datos, si SHIB ay meron pong matinding resistance sa $10 billion na market cap. Noong May 2024, halos mabutas po niya ito pero nauwi lamang sa pagbagsak pabalik po sa $7 billion. Kung sakaling makalagpas po si SHIB sa kanyang resistance na ito na raw ang simula ng bagong bullish phase. Kaya ayan po yung horizontal line dito sa itaas ng ating chart. Yan po yung resistance. Ngayon, kapag naabot po ni SHIB ang market cap na $10 billion, ang katumbas nitong presyo ay nasa 40 digits 1696. Malayo-layo po ito sa kasalukuyan. Kaya kung totoo po ang prediction, malaking potential gain ito para sa mga investors. Ngayon ay
ano naman ang meron pong dalawang senaryo sa posibleng galaw ni presyo presyo po ni SHIB. Ayon po sa isang analyst, dalawa ang pwedeng puntahan ni SHIB sa mga susunod na linggo. Yan, sa unang senaryo ay bullish case po ito. Yung pangalawang senaryo ay bearish case. Kaya yan, unahin po natin sa bullish case scenario. Kung matagumpay po na tumalbog si SHIB mula sa kanyang support zone ngayon, maaaring abutin niya ang descending trend line na resistance. Dito pwedeng tumaas po si SHIB hanggang po sa presyong 40 digits 2174 hanggang 40 digits 2418. Ibig kong sabihin nito ay pwede po tayong kumita ng 80% hanggang 100% kung bibili po tayo ngayon at tatamaan ang target. Ayan. Sa bearish case scenario naman ay kung hindi po niya kayang depensahan or panatilihan ang support at bumagsak po siya sa ilalim ng presyong 40 digits 1054, masisira po ang bullish outlook. Dito posibleng bumagsak pa si SHIB hanggang sa presyong 50 digits 630. Yan, madadagdagan po ng isang 0 decimal digits ang kanyang presyo. Yan na rin po yung susunod na support level, ang 50 digits 630. Ngayon, malaki po ang risk dito. Kaya kailangan po nating mag-ingat sa pagpasok kung sakaling hindi pa malinaw ang direksyon ng market. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa timing ng pagbili. Ayan. Ang malakas po na pahayag mula kay Pepe is friend ay simple lamang. Buy now or regret later. Para sa kanya, ang presyo po ngayon ni SHIB ay bihira at hindi na natin makikita uli sa ganitong level. Kaya raw dapat panatilihin ang kumpiyansa at kung kaya pa ay dagdagan ang hawak natin na SHIB. Ang ganito pong klaseng pahayag ay naglalayong magbigay ng confidence sa mga holders at ang mga nag-iisip pa lang na pumasok. Pero dapat din nating tandaan na ito ay opinion lamang ng isang analyst at hindi po ito garantiya. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni SHIB. Para po sa atin dito sa Pilipinas ay mahalagang balikan po natin ang mga basic principles ng crypto trading. Hindi lang puro hype ang pinagbabasihan kundi solid analysis din. Kung totoo man ang sinasabi ng mga analyst na malapit na ang pagbawi or recovery ni SHIB, magandang oportunidad po ito, lalo na kung naghahanap ka ng low entry point. Pero dapat ay mag-ingat pa rin tayo. Kung ikaw po ay isang small retail investor, gaya ng karamihan sa atin dito sa Pilipinas, mahalaga pong wag tayong pumasok ng buo agad. Gumamit po tayo ng DCA or dollar cost averaging, kung saan unti-unti po tayong bumibili sa mababang presyo. At wag po nating kalimutan, hindi porket mura ang presyo ay automatic na maganda ng investment. Importante pa rin po ang tamang timing, analysis at saka risk management. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si SHIB ay nananatiling isang high risk pero high reward na crypto. Hindi po ito stable coin, hindi ito top utility token, kundi isang meme coin na may malaking community at saka hype based na momentum. Pero kung tama po ang ating timing, pwede po talaga tayong kumita ng malaki dito. Sa panahon ngayon kung saan pabago-bago ang market, ang ganitong klase ng coin ay parang roller coaster. Minsan exciting, minsan nakakatakot. Kung meron po tayong ekstrang puhunan at handa po tayong malagay sa panganib or risk, si SHIB ay pwede po nating subukan. Pero tandaan, huwag pong isugal ang pera na hindi mo kayang mawala. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.